Magandang araw, ako si Binibining Regindi Shata at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang pakikipagkaibigan? Ayon sa Webster's Dictionary, ang pagkakaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal, affection o pagpapahalaga, esteem. Mahalagang maunawaan na ang pakikipagkaibigan ay hindi isang damdamin, bagkus isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Ayon kay Aristotle, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na masigit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa kundi para sa isa't isa. Naiangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan. May tatlong uri ng pakikipagkaibigan. Una, pakikipagkaibigan na nakabatay sa pangangailangan. Pangalawa, pakikipagkaibigan na nakabatay sa pansariling kasiyahan. Pangatlo, pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Talakayin natin ang unang uri ng pakikipagkaibigan, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Kaibigan kita dahil kailangan kita. Ito ay ang napakababaw na uri ng pakikipagkaibigan dahil nakabase lamang ang ugnayan sa pangangailangan ng isang tao. Pangalawa, pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng pakikipagkaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o higit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Halimbawa ay kalaro sa basketball o mga madalas na nagpapatawa. Ito ay maaaring maglaho kapag nawala na ang kasiyahan. Ang pangatlong uri ay pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ang ganitong uri ng pakikipagkaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto, admiration at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo, ngunit ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan kumpara sa mga nauna. Dito nabibilang ang mga tunay na kaibigan natin. May 6 na sangkap sa pagkakaibigan ayon sa The Heart of Friendship ni James at Severy, 1976. Una, presensya. Ito ay panahon na magkasama ng pisikal ang magkaibigan. Ito ay nagdudulot ng kasiyahan kapag alam mong nariyan ang iyong kaibigan lalo na pag kailangan mo siya. Pangalawa, paggawa ng mga bagay ng magkasama. Ito ay ang pagkikipaglaro, paggawa ng mga assignment at iba pa. Pangatlo, pag-aalaga. Pagtulong sa kaibigan sa kanyang pag-unlad o paglago. Pang-apat, katapatan. Ito ay may kalakip na kapagbabahagi ng mga hangarin, pananaw at hindi ito sinasabi sa sinuman kung walang pahintulot. Kakayahang mag-alaga ng lihim, confidentiality at pagiging tapat. Iniingatan ang mga lihim at hindi ito sinasabi sa sinuman. Pang-anim, pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba. Empathy. Paglagay ng sarili sa sitwasyong kinalalagyan ng kaibigan. Mga naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Una, nakalilikha na ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Pangalawa, natututuhan kung paano maging mabuting tagapakinig. Pangatlo, natutukoy kung sino ang mabuti at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng mga tunay na kaibigan. Pang-apat, natututuhan ang pahalagahan ng mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang di pagkakaintindihan. Panglima, nagkakaroon ng mga bagong ideya at pananaw sa pakikipagkaibigan. Sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni George Washington na ang tunay na pakikipagkaibigan ay dumadaan muna sa ilang matinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan? Ang bawat relasyon ay dumadaon sa pagsubok na nagdudulot ng iyong mas malalim na samahan. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap sa katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at magpatawad. Laging tandaan, ang pakikipagkaibigan ay pinapahalagahan upang ito ay mapanatili. Pananagutan ng bawat isa ang kaibigan, katangian ng bawat isa ang pagiging mapagmahal, matulungin, matapat, magalang at maunawain.
upang ang pagkikipagkaibigan ay manatiling matatag. At doon nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo at salamat sa pakikinig. Paalam!